Magandang buhay. Ito ngayon ang karugtong ng ating previous video regarding about derivatives of trigonometric functions. At ang ating aaralin ngayon ay ang ating pangalawang formula na d over dx of cosine u equals negative sine u d over dx of u. At syempre, ang inyong abang lingkod ay naganda ng mga examples. Ito ngayon ang ating unang halimbawa. Ano nga ba ang derivative ng cosine 5x? Siyempre, ang ating formula na pinag-aaralan ay ang d over dx of cosine u is equal to negative sine u d over dx of u. Para sa simula ng ating solusyon sa ating given problem na d over dx of cosine 5x, kailangan muna nating i-state ang value ng ating u. Sa unang akbang, ano nga ba ang value ng ating u? Siyempre, ang value ng ating u in this given example, it's actually u is equal to 5x. So, copy-paste lang natin yan. Okay, cut na lang natin. So, ano ang value ng ating u? U is equal to 5x. So, that's it. Now, dahil ang formula na gagamitin naman natin is siguradong d over dx of cosine u is equal to negative sine u d over dx of u, we will just adopt the right-hand side ng ating given formula. At ito ang negative sine u d over dx of u. So, ganyan lang kadali yan. Then afterward, apply lang natin ng direct substitution sa lahat ng u. Lahat ng u, papalitan lang natin ng 5x. So, ang u dito, magiging 5x yan, including u sa duluan. So, 5x din yan. Lalagyan lang natin ng parenthesis. So, alisin natin ang pagka-highlight ng ating solusyon para mas klaro. Kung papansinin natin ang ating given solution, again, meron na namang panibagong may d over dx at ito ang 5x. Highlight natin yan ng kulay yellow. Which is, ang ibig sabihin yan, kailangan nating hanapan ng derivative ang 5x. Dahil ito naman ngayon ang mayroong d over dx. Kanina ang may d over dx ay ang ating given na cosine 5x. Ngayon naman, ang may d over dx ay ang 5x, which means, hahanapan natin yan ng derivative. At para mahanapan natin yan ng derivative, kailangan nating magbalik-aral at kailangan nating recall ang formula na kakailanganin natin para dyan. At ang right formula na ating gagamitin is this one. So, paano ba yung right formula na yon? So, paano ko ita-type yon? So, ito yung formula natin dyan. d over dx of cx is equal to c. Babalikan natin ang ating given. Nire-retype ko lang is yung negative sine 5x. And then, hahanapan natin ng derivative ang 5x. So, ano ba ang derivative ng 5x? Ngayon alam na natin ang right formula para dyan. Kung ang derivative ng cx is c, definitely ang derivative ng 5x is equal to 5. So, lalagyan ko ng dot times 5. So, i-type natin ulit, no? So, dot times 5. So, ang principle, ang uling nakasulat ay siyang mauuna. So, paano ko susulat ngayon ang ating answer? Again, retype lang yan. Copy-paste. And then, ito ngayon ang ating answer. Lalagyan ko lang ng 5 sa unahan. Sabi ko kasi kanina, ang uling nasulat o ang uling nakasulat na hanapan ng derivative ay siyang mauuna lagi. So, negative 5 sine 5x ang ating tamang sagot para sa derivative ng d over dx of cosine 5x. So, ganyan lang kasimple ang paggamit ng formula na yan. Now, let us proceed to our second example. So, delete ko ito, no? So, ang ating pangalawang halimbawa, we have this one, d over dx of cosine of sine e to the 5x. So, ito yung ating pangalawang example. Now, in this given problem, para mahanapan natin ang derivative yan, i-state muna natin ang value ng ating u. At ang value ng ating u is given naman. Kitang-kita naman sa ating given problem. Ang value ng ating u is sine e to the 5x. Yan. O, hindi ba? Napakadali lang.
So, alisin ko muna ang pagka-highlight. At dahil alam na natin ang value ng ating u again, dahil cosine u ang ginagamit nating formula, adapt natin ang right-hand side ng ating given formula. At ito yan, negative sine u d over dx of u. So, copy-paste lang natin yan. So, what's next? Direct substitution tayo sa ating given formula na negative sine u d over dx of u. So, lahat ng u, papalitan lang natin ng value ng u, which is sine e to the 5x. So, papalitan ko yung u dito. And also yung u sa dulo ng ating formula. Right-hand side ng ating formula. Now, yung u dito, nakalimutan yata nating palitan, no? So, walang sine u yan, no? Alisin ko yung u dito. Yan. Kalimutan natin i-erase. So, again, alisin ko ang pagkaka-highlight. Kung ating obserbahin, hindi pa rin nawawala ang d over dx. So, yung buong yan, yung naka-yellow na yan, diyan naman ngayon ang panibago na namang nating hanapan ng derivative. So, again, kung yan ang ating hinahanap na derivative, definitely, kailangan na naman nating mag-recall ng formula. So, we have to recall another formula for this one. Para ma-solve natin ang derivative ng sine e to the 5x, ang formula kailangan natin is, I think, nasa taas yan. So, magbalik-aral lang tayo. So, gagamitin natin ang formulang yan para masagot natin ang ating given problem. At dahil yan ang gagamitin natin ng formula kung ating papukumparain ang d over dx of sine e to the 5x at ang d over dx of sine u na parehong nasa left-hand side, ng ating given formula, ang value ng ating u is e to the 5x. So again, susulat ko ang value ng ating u. May bagong value ng u. U is equal to e to the 5x. Dahil natin ang value ng ating u, again, copy-paste lang natin ang hindi naka-highlight, ang hindi nakakulay yellow sa ating solusyon. Yan. And then, ano ba ang derivative nito? Ano ba ang derivative ng sine u? Di ba? Cosine u d over dx of u. So, copy-paste ko yan. Ilalagay ko dito yan. Kaya nga lang, lalagyan ko ng dot. Ibig sabihin, magkaiba yan. Ka-multiply yan. And then afterward, dahil alam na natin ang value ng ating u, which is e to the 5x, lahat ng u ngayon, papalitan lang natin ng e to the 5x. So ito, copy-paste natin. And then, lagyan lang natin ng parenthesis. And also, yung u sa dulo na e to the 5x. Copy-paste din natin yun. Again, kung ating obserbahin muli ang ating given, hindi pa rin nawala ang d over dx, meron na namang panibago. So, i-highlight na naman natin yan ng kulay dilaw. Now, what do we do then? Hanapan din natin yan ng derivative. At katulad ng dati, kailangan nating magbalik-aral. Kailangan na naman nating mag-recall ng isa pang formula. Ito yung kailangan nating ma-recall. Hindi ba't may formula tayo na d over dx of e to the u is equal to e to the u d over dx of u. At ito yung formula natin na kailangang balikan. E to the u is also equal to e to the u and d over dx of u. Yan. Napakadali lang. That's it. Yun. Continuation ng ating solusyon. Copy-paste ko yung unahan. Yan. Hanggang dito lang.
Copy-paste natin yan. Yan, that's it. Now, o nga pala, ano ba ang value ng ating u sa e to the 5x? Di ba ang value ng u sa e to the 5x, write uli natin, u is equal to 5x. Yan. So, siguro enter ko na ng buo yan. Dahil ang value ng u is e to the 5x, so babalikan ko yung ginagawa natin, no? Ngayon ang derivative ng e to the 5x, but e to the u yan, ano ba ang formula ng e to the u? Adapt ko yung nasa right-hand side. Idudugtong ko yan sa solusyon natin. So times, that again, and then copy paste, e to the u d over dx of u. But take note, may value ang u natin. Pagdating sa e to the u d over dx of u, ano ba ang u? Ang u natin is 5x. So, copy-paste natin yan. O kaya buray na lang natin yung u. Ibig sabihin, substitution tayo. Then, yung u dito sa duluan, papalitan din natin yan lang 5x. Still, di pa rin nawawala ang d over dx. Kanina, yung buo natin na d over dx, no? And then, sine e. Ngayon naman, dahil meron pa rin tayong d over dx na symbol, at ang hinahanapan natin ng derivative naman ngayon is derivative of 5x, again, need na naman natin late na mag-recall ng isa pang formula. Ano na naman yung formula na yon para sa d over dx of 5x? Again, we need this formula. d over dx of cx is equal to c. So, ano ba yung solution dyan sa derivative ng 5x? Di ba ang derivative ng 5x is simpleng 5 lamang? So again, copy-paste natin yung di naka-highlight na yellow. Copy. Then paste. Then dot. Ano ba ang derivative ng 5x? 5. So paano natin ngayon isusulat ang sagot? Di ba ang principle, ang nahuli lagi ang nauna? So ganyan na kasimple yan. Again, copy-paste natin yung nakasulat na nauna kanina. Equals negative sign of sine e to the 5x. And then, di ba sabi ko kanina, ang nauna is yung nauli. So, sisingit natin din yung 5. So, second to the last ang e to the 5x. So, susunod ang e to the 5x. Magiging pangalawa naman yan. And then, cosine e to the 5x, pangatlo, third to the last, magiging third term naman yan. Right after ng e to the 5x. Yan. Finally, ito yung ating sagot sa ating given problem. So ano daw ang derivative ng cosine of sine e to the 5x at ang ating final answer, negative 5e to the 5x cosine e to the 5x sine of sine e to the 5x. So this is our final answer. Now let us proceed to our third example. At ito ang ating example number 3. How about this one? Alisin ko yan. Buburahin muna natin para mas klaro. So for our example number 3, taas natin ng konti. Again, same process. Maghahanap muna tayo ng value ng u. I don't think nahanapin pa natin kasi given naman. I think the right sentence is state muna natin ang value ng u ng ating given problem. So ang value ng u is x squared plus 2x plus 5. At dahil cosine u yan at ang value ng u is x squared plus 2x plus 5, cosine u tayo, again, i-adapt na naman natin ulit ang formula na ating gagamitin. Negative sine u d over dx of u. So we're going to adopt the value of d over dx of cosine u, which is the right-hand side ng ating formula. So copy-paste lang yan.
Then afterward, lahat ng u ngayon, dahil ang value ng u is x squared plus 2x plus 5, lahat ng u, papalitan lang natin ng x squared plus 2x plus 5. So copy yung buong yan, and then paste. Sa last din, sa dulo, that's it. So negative sign of x squared plus 2x plus 5, d over dx of x squared plus 2x plus 5. And this is it. So I think alisin ko muna ang pagkaka-highlight para mas klaro. Ang i-highlight lang natin ay ang may d over dx na bago. Dahil meron pa rin tayong d over dx na nakikita sa ating given problem, hindi pa rin tayo iinto sa paghahanap ng derivative. Kailangan mahanapan natin ang derivative ang 3 terms na yan. Now, having these 3 terms, actually, meron tayong 3 formulas na kailangan ma-recall. Ano yung mga formula na yon? So, let me rewrite them and recall them to you as our valued viewers. So, ito yung formula na kailangan natin sa umpisa. Over dx of, para sa x square, ang formula natin is x to the n. Ang formula is nx raised to n minus 1. And then we have another formula for the 2x. Yung formula natin gagamitin doon. Again, recall natin. We have to recall that formula. And what is that formula? Again, let me push the button for the d over dx. Yan. Tap lang button. Kailangan natin press yung keypad para sa d over dx of cx. Ang value, c. And then we have another formula for the constant number 5. D over dx, c is equal to 0. Balikan natin ngayon yung given. Siyempre, yung hindi naka-highlight na yellow, part na yan ng sagot, wala na tayong babaguhin dyan, copy-paste na lang natin. 10 times. Lalagay ngayon ako ng bracket para mas klaro yung solusyon. Para sa derivative ng x squared plus 2x plus 5, maglalagay ako ng bracket. Ano ang derivative ng x squared? By following this formula, ang derivative ng x squared is 2x. Plus, ano ang derivative ng 2x? So, ang formula na gagamitin natin is this one. If the derivative of cx is c, therefore the derivative of 2x is 2. So, dito ko ilalagay ang 2. And ang derivative ng 5, it is actually a constant. 0. So, kahit hindi ko na isulat ang 0. Again, yung tamang pagsusulat ng answer, katulad ng sabi ko kanina, ang nauli ang laging nauna. Huwag na huwag kakalimutan lagyan lang bracket yan o parenthesis yan. Dahil mag-iiba o magbabago ang meaning kapag inalisan natin yan ng parenthesis at dinala natin sa unahan ng ating sagot. So let us simplify. Copy-paste ko ito. Copy. Maging maingat sa mga signs at sa mga symbols. So sabi ko kanina, ang nauli ang laging nauna. So right after ng negative symbol, na-type natin ang 2x plus 2 na naka-bracket. Actually, sagot na yan. Final answer na yan. Sagot na yan. Pero alam niyo ba, pwede namang i-write yan sa ibang paraan eh. At yan ang ating kaaralan ngayon. Okay. Ulisin ko na pag-highlight. Nakakalito. Yan. Kasi ito lang ang highlight natin dapat. So sa taas, alisin ko na yung pagka-highlight. Now, there is another way of writing this answer. Negative times positive is negative 2x. Negative times positive 2 is negative 2. So, copy-paste lang natin. Pwede rin isulat ang sagot ng ganito eh.
Alisin ko yung negative sa labas. Negative, this one is also negative. Pero hindi ko aalisin ang grouping symbol. Dahil baka mamaya pag inalis natin ang grouping symbol, mapagkamalan lang na ang negative 2 lang ang nakamultiply sa sign, hindi kasama ang 2x. So iba pa rin kapag may grouping symbol. Now, this is another way of writing our answer. Susunod. Pwede natin i-distribute each term sa sign x squared plus 2x plus 5. But, paano natin gagawin yon? So again, magta-type ako sa baba para mas klaro. Insert equal. Yan. And ano yung unang term? Negative 2x. Then, saka natin i-multiply ng sin x squared plus 2x plus 5. Then, minus 2. Dito ko susulat ang minus 2. Then again, times sin of x squared plus 2x plus 5. Yan. So, alisin natin yung, I think, kailangan nating i-tab. Para pantay-pantay. Now, alin ba sa 3 na yan, sa 3 answers na yan, sa talong format na yan, tama tayo. Yan ang tamang mga sagot sa ating given problem na d over dx of cosine x squared plus 2x plus 5. At yan ang ating mga answers. So, di ba napakadali lang ng d over dx of cosine u which is actually equal to negative sine u d over dx of u. At yan ang ating third formula. So, napakadali lang. So, nakatalong halimbawa tayo. Sa susunod, try pa nating magbigay pa ng maraming example para sa ating next formula. Sa susunod, ang ating aaralin ay ang d over dx of tangent u equals second square u d over dx of u. Nawa ay nakatulong ngayon ng mas marami pa ang ating Matinik at ang Musikero channel. Mabuhay kayong mga kabataan at huwag niyong kakalimutang manood lagi ng ating mga video tutorial nang sa gayon ay mas marami pa kayong matutunan. Hanggang dito na lamang po mga kaibigan. Maraming salamat po. Patnubayan po tayong lahat ng ating Poong May Kapal. Salamat po.